Alas 3 nga 'to na madaling araw at ayan maaga nga akong gumising dahil may pasok nga ako. Bale nag-prepare nga lang ako dito ng baon namin at baon ng mga bata. Literal nga na ganito yung routine ko every 2 weeks kasi nga hindi kami magka-ship ni Mal. Pero kapag nga magka-ship kami siya naman yung nag-aasikaso. Pero mas madalas talaga na siya yung kumikilos sa bahay kaysa ako. Nahihirapan talaga akong gumising na maaga, hindi ko alam pero basta nasusuka ako every time na babangon ako ng sobrang aga. Kaya nga madalas hindi talaga ako nag-aalmusal sa bahay at sa company na nga lang ako nakain. Buti nga na wala yung nangyayari sa akin dati na nasusukat talaga ako every time na babangon ako. Tapos parang lahat na yata ng kinain ko isusuka ko pero wala naman nalabas. May time pa nga na tinanong ako ni Mal noon kung ano daw gusto kong almusal. Sabi ko magluto kami ng kanton at saka itlog. Tapos nung gumising na kami ng napakaaga, nagluluto siya. Diyos ko, sabi ko napakabaho. Napakabaho nga ng mga amoy na niluluto niya. Ganyan na ganyan yung routine ko dati. Buti na nga lang ay nawala-wala nga yun. Matindi pa nga ako sa buntis noon kasi yung mga nararamdaman ko, yung mga nararamdaman talaga ng mga buntis. Anyway, fast forward, kinabukasan na nga ito at wala din akong pasok. Wala din pasok ang mga bata kaya naman dito lang kami sa bahay dahil nga panay ang ulan. Binidyohan ko nga yan ng pasikreto yan dalawang yan dahil natatawa at natutuwa nga ako dahil nag-uusap silang ganyan. Dahil nga sa totoong buhay hindi magkasundo yan dalawang yan dahil nga magkaiba yung mga gusto nila. Kaya naman natutuwa ako pag nakikita ko silang ganyan. Kinagabihan nga niyaya ko nga ang ate Chloe na mag-pictorial kami dahil nga kinabukasan ay birthday niya na nga. Bali dito nga lang ako sa kwarto nag-set up, syempre wala namang ibang pagsiset upan kaya ganyan na nga lang din yung ginawa ko. Habang nag-aayos nga ako dyan sa kwarto, sabi ko nga sa kanya mag-ayos na siya. Tapos maghanap na nga lang siya ng magandang damit na susuotin niya. Yes, siya po mismo nag-ayos sa sarili niya at marunong nga po yung mag-makeup ng sarili niya. Mas marunong pa nga yan sa akin. Mas magaling nga yung mag-makeup kaysa nga sa akin. At habang nagpipictorial nga kami dyan, ang nagbibideo naman sa amin ay si Kuya Charlie. Nag-start na nga kami dyan. Ayan, tinuturuan ko nga yung anak kong mag-posing dyan tapos kung paano yung mga gagawin niya para nga maganda yung kalabasan ng picture. Almost 10 minutes nga din yung tinagal namin dyan dahil nga ang dami ko pang pinagawa sa kanya tapos binidyohan ko pa nga siya. Worth it naman yung ginawa kong photo booth kahit nga ganyan kasimple yan, at least na iraos nga kahit papaano. Hindi mo naman kailangan gumastos ng napakamahal basta madiskarte ka lang at magaling ka sa mga design. Mararaos mo nga yun ng maganda at maayos. Anyway, fast forward sa sobrang daldal ko, ayan tapos na nga kami. Sana ganito nga rin kabilis yung pag-i-edit kaso nga walang ganon. O siya, ayan lang muna for today. Don't forget to follow and share this video. Thank you for watching. Bye-bye!